Kapatid, yung grasyang ipinagkaloob kay Maria Immaculate Conception, naaayon yun sa kanyang misyon. Ang misyon niya ay maging nanay ng magkakatawang taong Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang mag-ilusyon. Hindi yun ang iyong misyon. Tapos na yung misyon na yun. Okay? Pero meron tayong ibang misyon. Huwag tayong ma-focus sa misyon ng iba. Makakalimutan. Hindi natin mapapansin. Ang misyon natin, ang misyon ko bilang pare, ang misyon mo bilang madre, ang misyon mo bilang nanay, bilang tatay, bilang asawa. Ano man ang kinalalagyan natin ngayon, lalo pat kung ang kinalalagyan natin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung nagpapakabuting tao naman tayo, kung sumusunod naman tayo sa Kanya tulad ng mahal na ina, kung nakikinig naman tayo, mapapanuto tayo, malalagay tayo sa dapat nating kalagyan. Sabi ko nga kanina sa mga preso, nandito kayo kasi hindi kayo nakikinig sa tinig ng Diyos. Nakinig kayo sa tinig ng dyablo, kaya kayo narito eh. Sabi nila, di ba? Pero kung tayo nakikinig sa tinig ng Diyos, kahit pa paano sa grasya ng Diyos nagpapakabuting tao tayo, malalagay tayo sa sitwasyon kung saan tayo dapat naroon. Pero hindi ibig sabihin, magiging madali yon kasi nando doon ang ating misyon. Nainggit ka kay Maria, kaya mo ba yung misyon niya? Meron kang sariling misyon. Father, hindi ko rin kaya. Yung asawa kong ito, sorry, Father, gusto kong lasunin minsan. Yung anak kong ito, napakapasakit ulo, Father. Naku. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang misyon lang hindi mo kakayanin at walang grasya para doon. Naisipin po ninyo, basahin niyo yung Jeremiah 1 verse 5. Ang sabi sa Jeremiah 1 verse 5, Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Baka mas matindi pa ito sa Immaculate Conception Kasi yung Immaculate Conception, ipinaglihi si Maria sa sinapupunan ni Santa Ana. Dito sinasabi sa atin sa Jeremiah 1 verse 5, hindi pa tayo pinaglilihi. Naisip na tayo ng Diyos. At anumang naiisip ng Diyos, nagkakatotoo o totoo. By the way, kaya nga di ba, yung conception, ginagamit natin, hindi lamang sa conception sa sinapupunan ng ina, ginagamit din natin ang salitang conception sa pagko-conceive ng idea, sa pagko-conceive ng plan. I conceived that. Naisip ko yan. Pinlano ko yan. Yung conception natin ng idea, kaya nga concept, pwede pang hindi magkatotoo yan. Sa isip lang. Pero hindi ang Diyos. Ang Diyos, pag inisip niya, totoo. Totoo na yon, ilista mo na yon. So ikaw, ako, lahat tayong narito, bago pa tayo paglihi, naisip na tayo ng Diyos. At may karugtong. Ang sabi niya, I have set you apart. Binukod na kita. And I appointed you to be a prophet to my nation. May mission na. Hindi pa man. Kaya hindi po pwedeng walang grasya para dyan. Ano yan? Isusugo ka ng Panginoon. Naisip ng Panginoon, noon pa man, hindi pa ako pinaglilihi. Si Fidel, magiging Father Fidel. Bahala na siya sa buhay niya kung ano gagawin niya. Hindi ganon. Sapagkat sa bawat misyon, may grasya ang Panginoon. Kaya nga nang tawagin niya ang kanyang mga disipulo, tinawag niya isa-isa sa kanilang pangalan at binigyan niya ng kapangyarihan. No wonder nang nagrereklamo si Moises sa Diyos, hindi ako magaling magsalita. Bakit ako pupunta sa paraon? Ako, baka pwedeng tumawag ka ng iba. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Sino ba may likha ng bibig mo? Ako. Ako nakakaalam kung ano ang kakayaning gawin ng bibig na yan. Ooh. You are enough. I am enough. Nasa sa atin lahat ng kapasidad para magawa natin ng ating misyon. Para magawa mo ang misyon mo. Bilang pare, bilang madre, bilang magulang, bilang ano paman sa lipunan ito. Huwag kang mainggit sa iba. Kung ako lang kasing talino niya, kung ako lang kasing galing niya, kung ako lang kasing yaman nila.
Hindi parang sinasabi mong tanga ang Panginoon. Binigyan ka ng misyon, kailangan mong maging mayaman, hindi kanya ginawang mayaman. Kinakailangan mong maging magaling magsalita, hindi kanya ginawang magaling magsalita. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga, nang may tawagin din siya, nakalimutan ko na kung sino. Ang tanong sa kanya, sino po ba ako? Parang tinatanong, hindi niyo po ba ako kilala? Kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang kakayanan natin. Besides, hindi lang yan ang grasya. Ang banal na Eucharistia, grasya. Baka nga mas matindi pa tayo sa mahal na ina eh. Bakit? Tayo, pwedeng araw-araw tanggapin si Kristo. Tanggapin natin sa ating katawan. Matinding grasya yon. Unless, pati yung banal na Eucharistia, sinasabihan mong, di nga, katawan nga ni Kristo yan. Unless, pati yung banal na Eucharistia, sinasabihan mo ng, wow, I don't care. Kaya ka ba hindi nangungumunyon? At kaya ba pag nangungumunyon ka, okay lang sa yung hindi ka tumatalikod sa kasalanan mo? Because you don't care? Oh kapatid, sinasayang natin ang napakalaking grasya na ito. Ito ang pinakamalaking grasya para sa ating mga specific na misyon. Kaya nga pagkatapos ng misa, pinapahayo tayo. Bago tayo pahayuhin, binusog muna tayo ng salita at ng katawan at dugo ng Panginoon natin. May grasya. Pero dapat tambalan natin ang grasya katulad ng pagtambal ng mahal na ina, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin basta ituring ito parang magic lang. No! Dapat gawin nating personal at seryosohin natin ang pagiging Kristiyano natin at ang pagiging Kristiyano na tulad ng itinura ni Maria, alipin ng Panginoon natin. Mga kapatid, ito sanang hilingan nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang magkaroon sa atin ng iba yung sense at dating ang Immaculate Conception. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa dakilang biyaya ng Immaculada Concepcion. Hindi lang ito para sa mahal na ina, ito'y tagumpay naming lahat. At ito'y may mahalagang mensahe sa amin na kami mayroon ding misyon tulad ng mahal na ina. At bawat misyon, may biyaya para doon upang magampanan namin iyon. Hindi ka magkukulang. Madalas, pinanghihinaan lang kami ng loob. Madalas natatakot lang kami. Madalas nagpapadala lang kami sa aming lungkot. At kung minsan kadalasan,
ginagawa namin ang hindi naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na sa halimbawa ng mahal na ina, lagi kami sumunod sa kalooban mo upang mas maramdaman namin ang grasya mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Ang misyon natin ay para din sa kaligtasan ng iba, para sa kaligtasan ng ating kapwa, lalo na ng ating pamilya. Mabigat, mahirap, pero tutulungan tayo ng Diyos na makaya ang lahat. Hindi mo ito proyekto, hindi mo ito basta trabaho, proyekto ito ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Siya ang mas may gusto na iahon sa hirap ang pamilya mo. Siya ang mas may gusto na mapagtiisan mo at mapatino pa ang asawa mo, ang anak mo. Siya ang mas may gusto na maalagaan mo ang mahal mo. Hindi kanya pababayaan. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus.